Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po si Junella Bianca Diaguila. Ito po ang aking day 54 devotion para sa ating 365 day devotion na pinamagatang anong hinihingi sa iyo ng Diyos. At ang topic po natin ay mula sa Christian ethics. Sabi po dito, Christian ethics. Any study that answer the question, what does God prefer us to do and what attitudes does He require us to have today with regard to any given situation? At ang Bible verse po natin matatagpuan sa Micah chapter 6 verse 8. Sabi po dito, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Sa Tagalog po, ipinapakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang tinatanda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakambabaan na kasama ng iyong Diyos. At ang teachings pa natin na number 1, God's moral law brings beauty to the world. Sabi ko ito yung moral law na ito ay tinibigay ng kagandahan sa ating mundo. Kasi nga diba ito nga yung Christian ethics, diba? Kasi pag si Lord na talaga yung pumilos, diba, yung moral ni Lord, may kagandahan talaga na dulot yun sa atin, hindi lang sa atin kundi sa ating mundo. Number 2 po, God's kingdom conquest the nations. So, diba nga po, all the nations gusto niya magsampa sa kanya. And ayun po na, kasi sabi nga po dito sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, which is in Trinity, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Number 2 po, all nations will submit to God's moral. Kasi nga, gusto niya po, diba, maging sumunod sa kanya yung lahat ng tao, all nations, diba, sabi nga dito na mag-submit tayo kay Lord, diba, upang sama-sama tayo maglakad po, kasama na, diba, madali, hindi naman mahirap kung natin mag-submit lang naman tayo sa moral ni Lord. Sumunod tayo sa mga gawain na nakasaad sa Bible, diba, sa Christian ethics, diba? Kasi yun yung naman hihingi sa ating liberty, yung sumunod tayo sa kanya. And application naman po, work for the government of Christ. Huwag tayo magtrabaho sa government ng tao, kasi syempre nalilin lang tayo na may kasamaan din na kasama yun, para na corrupt din ng pero government ni Christ, syempre ligtas, kaya diba, peace of mind tayo dun, doon tayo magtrabaho sa Lord dahil puro kaligtasan ng mundo at kabutihan. And number 2 po, fight evil by cooperating with Christ. Syempre dati talaga may iwasan naman, likas na rin talaga ng makasalanan, diba? And likas din sa tinalapitan ng mga makakasalanan, kaya labanan na din yun at makapag-cooperate tayo with Christ, diba, upang matulungan tayo na malabanan at maiwasan ng mga ganong bagay. And number 3 po, fulfill the law of Christ, which is love. Diba, syempre pag sakto to, diba, may mga taglog, pag yung mga ginagawa ng mga pagmamahal, puro ginagawa mo ng sinasabihan mo ng pagmamahal, ginagawa mo sa magulang mo, sa kapwa mo, sa kaklase mo, teacher mo, gano'n, napupulfill mo na yung Christian ethics na nalagay ko yung good. Kaya
yung hinihingi ni Lord ngayon, which is nabibigay mo naman sa Kanya kasi nag-fulfill mo yun with nag-fulfill mo yung law of Christ na with love, diba? Ayan, ginamit ko ang aking wait lang. May ano pa pala doon na sabi ito sa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end.